Para lang po mas malinaw sa lahat, Apa. Chairman, ang simula nga po ng pagpapatupad nitong odd-even scheme will be on June 16. Paano po ang mangyayari ganong may umiiral pa rin po na number coding scheme sa simula po ng pagpapatupad nito on June 16? Bali, ang ad-even scheme po will totally replace yung existing natin insofar as EDSA is concerned. So, bawat sasakyan po, insofar as EDSA is concerned, 3 beses po sila mako-cover ng number coding scheme. Ito naman po ay i-dry run natin for 1 month, meaning wala pong huling gagawin. Igagayad lang po sila, sisitahin, pero hindi po mag-i-issue ng ticket for 1 month. Pero i-encourage po ang ating mga kababayan na para ma-capture po namin yung data properly at makagawa po kami ng adjustment, sana po mag-cooperate yung ating mga kababayan. Kasi pag nakita naman po natin na maluag sa gabi, baka pwede po tayo mag-window say 10 p.m. to 5 a.m. Sa ngayon po kasi ang balak namin ay 24 hours muna ipatupad yung ad-even scheme po sa EDSA. So, Chairman, balikan ko lang po yung sinabi nyo. Sana nga po suportahan ito ng publiko. And nung una po, 1 week lang kasi supposedly yung dry run natin. Bakit po pala napalitan mo na, Chairman? Ba't naging 1 buwan? Para po mas mahaba yung preparasyon, yung information dissemination, at para po mapatapat doon sa libreng Skyway Stage 3 na paggamit. Kasi po, ayon po kay Secretary Vince Dizon, mga July pa po masisimulan yung libre po sa Skyway Stage 3. So, parang tatapatan po namin yung date ng implementation na yun para po yung may alternatibo na po talagang daan yung ating mga kababayan aside na maapektuhan po ng ad-even scheme sa EDSA. At the same time, makapture na nga po namin yung mga datos para po makapag-adjust kami accordingly. So, tuloy na rin po yun, sir. Talagang may date na. Pumayag na rin po ang Skyway dun sa July 1 na there are areas na magiging libre po yung toll dahil dito? Yes, according to Secretary Vince Dizon, nag-usap na po sila ng operator po ng Skyway. Mag-uusap na lang. Ito'y final na lang po nila yung adjustment po to compensate para doon sa 2 taon po na magiging libre yung portion po na yan ng So, Skyway. 2 years, no, na may portion ng Skyway na magiging libre. Antabayanan po namin, kung sakali man na magsimula po yan on July 1. Balikan ko po itong odd-even scheme that will be exclusive on EDSA. Sir, ang ilan sa katanungan ng mga netizens natin, paano kung tatawid lang ng EDSA? For example, galing po ng Aurora Boulevard to East Avenue, huli po ba yun agad? Paano po yung mga ganun? Kasi hindi naman po ito Hindi isang... po. Sige po, sir. Yung mga tawid po, lilinawin ko po, yung mga tawid, wag lang pong babaybay. Like kunyari po, Ortigas, tatawid ka ng EDSA, papunta sa kabila, yun po ay hindi uhulihin. Ganon din po dyan sa Pinya, sa may Quezon Avenue, tatawid lamang po kayo papunta ng kabila or sa may East Avenue. Yung mga ganun po, hindi po siya huhulihin, yung mga tawid po ng EDSA. Ganon din po yung electric at hybrid vehicle exempted po. Although yan po ay pag-aaralan namin mabuti kasi po sa tala po ng LTO sa meeting namin kahapon, 17,000 na raw po yung registered na EV tsaka hybrid sa Metro Manila pa lamang. Wala pa po dyan yung mga nasa karatig probinsya na naglalabas-masok. Kaya nga po, during the dry run, makakapture naman po namin yung data para po malaman namin kung pwedeng i-limit yung pong exemption ng hybrid at electric vehicle. Ang motorcycles po ay hindi po kasama. Exempted TNVS. po sila. Oo. Po, TNVS and taxis po. Hindi po sila covered So, ng number odd-even. coding scheme at yung ad-even scheme Oo, po. so at least yan malinaw po, hindi kasama ang TNVS, hindi kasama ang taxis, pero ito pong electric vehicles dahil sinasabi niyo po kanina there are 17,000 na ngayon, pag-aaralan niyo muna kung talagang acceptance sila at maglalabas po kayo ng abiso bago yung pagsisimula sa June 16.
Hindi po, i-exempt na po natin siya lahat during dry run. Okay ma'am. po. So talagang isasama na rin po natin sila dito sa I-exempt na po. dry run. Apa, Oo. exemption. Apa. Oo. Tas dito po sa dry run, sir, tama po yung mga nasa balita. Wala pa pong tikitan na mangyayari. Aabisuhan lang po yung mga motorista na after the dry run, dun nang simula po ng panghuhuli. Apo, at gagabayan lang po natin sila na kung pwede po mag-exit ng EDSA para po makita namin yung real situation pag dating po ng full implementation na para nga po makapture namin yung data at magkaroon kami ng informed decision sa mga adjustments pa po na gagawin natin. Ma-capture ang data. Speaking of data, mga ilan po ulit na mga sasakyan ang sa tingin nyo po sa taya po ng MMDA ang mababawas po sa EDSA kung sakali, sir? Well, nasa 400,000 plus na po tayo. With this ad-even scheme, we expect po na 40% reduction. So about 160,000 vehicles po yan na mababawas po sa EDSA. Tapos po yung nakikipag-usap po tayo sa mga motorcycle groups. May consultation na po tayo kahapon at magpapatuloy po yan sa iba pang grupo na baka po pwedeng gawing shared lane na yung existing bicycle lane, medyo i-expand po natin yan doon sa natitirang portion noong katabi ng motorcycle lane para lahat po ng motorsiklo ay doon na lilimitahan sila doon dahil sa amin pong napagkasunduan, hindi na po papayagan ang mga motorsiklo sa underpass at overpass. So, doon na po talaga sila dadaan sa kanang bahagi. At hindi na po nga papayagan sa overpass at underpass. Yan po sinasabi nyo, sir, simula din po yan on June 16? Magko-consultation muna po tayo sa mga grupo po ng nagbibisikleta at nagmumotor para kunin din po yung kanilang opinion. Although kahapon po, nung ka-meeting natin po yung mga angkas, joyride, grab, medyo nag-a-agree po sila at sa kanila pong palagay ay maganda naman pong programa yan. Oo. Sir, yung implementation po nito for regarding the enforcement, meron na rin po tayong ugnayan sa halimbawa po sa LGUs, maging sa LTO, sa mangyayaring hulihan kung sakali man? Yes po, meron. Papatawag po kami ng meeting within the week sa mga traffic heads po na mga LGUs para po i-final yung mga plano. Lalong-lalo na po, sinabi po sa akin ni Secretary Dizon na isa sa hinihiling po ng pamunuan ng San Miguel na operator po ng Skyway ay yung mga pagmamanage po ng mga rampa nila palabas at papasok ng Skyway para hindi naman po magbara. So kasama po yan sa pagmimitingan po namin kasi kailangan din po namin ng tulong ng LGUs. Lalong-lalo na po doon sa mga alternatibong ruta. Pero before the implementation, nagkaroon po ba tayo ng meeting with the LGUs? At ano pong naging tagon nila kung sakali man nagkaroon po? Well, supportive naman po sila as always. Maganda naman po ang aming relasyon sa mga LGUs, lalong-lalo na po sa mga traffic heads. At ay nagsabi na susuporta po sila. Ang isusunod na lang po namin siguro na kailangan ibig ay yung mga barangays din po sa na dadaanan po yung sa mga alternatibong ruta. Si Secretary Dizon naman po ay makikipag-meet kay Secretary John B. Cremulya ng DILG para po to ensure na yung mga barangay officials po noong nakakasakop doon sa mga alternatibong ruta ay mimintenahin na wala pong obstruction yung mga alternative na ruta po natin, especially during the construction or rebuild ng EDSA. Siguro maganda rito, latag natin to ng medyo mas kauna-unawa, itong pinaplano po nila Chairman. Odd-even scheme sa kahabaan ng EDSA mula sa dulo nito doon sa Caloocan hanggang dito po sa Ross Boulevard, di po ba, Chairman? Ano po? MOA po. Okay, yes. Okay. So, yan yung Tama po odd-even yun, scheme. Captain. And then starting yung kanilang experimental or trial period on June 16.
Okay, so buo yan, buo, kahabaan Tama ng po. EDSA, odd-even scheme. Then, ano ho ang gagawin sa peripheral areas outside of EDSA? Anong scheme? Yung pong existing scheme natin na yung 1 and 2, covered po sila ng Monday, bawal po. Tuloy pa rin po yung window period sa periphery po or sa mga karsada outside po na EDSA. Inyo bang naisip yung confusion dun, sir, sa Unified Vehicular Volume Reduction Scheme o number coding doon sa odd-even? Kasi ngayon, yung 1 and 2, pwede ng Lunes. I mean, bawal ng Lunes. 3 and 4 Tuesday. Opo, Magkataliwas yung odd-even doon sa Unified. Paano po yung confusion na yon, Chairman? Kaya nga po tayo mag-dry run ng 1 month at mag-i-information campaign para po nga linawin po yan. Kasi ang affected lang naman po nung odd-even scheme ng EDSA, yung sa labas po ng EDSA, it will be the regular number coding scheme po. So, hopefully within 1 month, wala po yung Opo, confusion na yan, Kate. Opo. Pero di mo ba, sir, dapat nga po sana bago kayo nag-anunsyo nito, napag-isipan nyo na po iyon? Kasi usually naman, ang pupuntahan mo, hindi naman nasa EDSA mismo. Diba? So from EDSA, dadaan ka, papasok ka ng mga LGUs na. Opo. Kasi nga doon pa lang po sa odd-even and then doon sa number coding, may problema na hindi na siya match eh. So kung sabi ho ninyo na ngayon, ang inyong balak po ito po'y mapag-aralan sa dry run, pero hindi ho ba doon pa lang sa usapin na iyon, dapat ho, before kayo man lang nag-anunsyo nito, naisip nyo na po iyon, hindi yung mag-experiment kayo, magkakasitahan, and then magkakaroon ng confusion. Lalo na ho yung mga siguro hindi alam at agad trigger happy manikit. Kaya nga po nag-announce kami na maaga para ma-explain sa publiko yung pong ating proposed scheme para po matutunan na this early. At kaya nga po magda-dry run. And again, sinasabi ko po, hindi po maninikip within Opo. 1 month. Opo. So, wala naman pong magiging problema dyan dahil magiging malinaw po yan sa aming mga enforcers, Kapit.